Tiye, hayaan mong tulungan kita. Salamat sa pagod mo. Wala po iyon. Malaki talaga ang katawan ko, kaya malakas talaga ako. Ikaw si Shen Mai? Ang taba mo na nga, tapos ang lakas mo pa? Kung hindi ka magpapakasal kay Matandang Lee, sino pa ang tatanggap sa iyo? Noong wala na ang mga magulang mo, pinatuloy lang kita dahil inaasahan ko na makakakuha ako ng dote mula sa iyo. Huwag mong asahan na mananatili ka sa bahay ko nang libre lang. Kailangan kong makahanap ng trabaho. Kailangan kong bumuhay sa sarili ko. Shen Mai, Tulong! May nagnanakaw ng bag. Tulong! May nagnanakaw ng bag. nagnakaw ka na nga, tapos tatakas ka pa? Heto po. Mabilog at malusog ka. Mabait pa ang loob mo. Sa unang tingin pa lang alam kong mapalad kang bata. Gusto kita para sa pamilya ko. Gusto mo bang maging asawa ng apo ko? Shubay, may nahanap ang lola na isang mapalad na babae. Ngayon, hindi mo na ito pwedeng tanggihan. Salamat sa pagtulong mo sa lola ko. Dala mo ba ang lahat ng dokumento? Ngayon, pwede na tayong pumasok sa loob para magpakasal. Sino ang mag-aakala na sa paggawa ng mabuti ay makakakuha ako ng ganito kagwapong asawa? Sir, pwedeng lumapit ng kaunti sa gilid ng babae. Ma'am, pwedeng mas malapit pa sa lalaki. Sige, ganyan nga. Tingin dito. 3. 2. 1. Congratulations sa inyong dalawa, sa inyong pagpapakasal. Hindi ko akalain, nabigla na lang akong ikakasal. Pero ayos na rin ito. Sa ganitong paraan ay hindi na ako mapipilit ng tito at tita ko na ipakasal doon sa matandang lalaki sa probinsya. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng obligasyon bilang isang asawa. Pero ikaw, hindi mo ba ako ikakahiya dahil sa hitsura ko? Hindi naman mahalaga ang panlabas na hitsura. Ang importante ay ang ugali. Kailangan kong mag-abroad. May kailangan lang asikasuhin. Kunin mo ang card na ito. Wala itong password. Hahanapin kita pagbalik ko galing abroad. Ano? Kailan ka babalik? Mukhang sa pagkakataong ito, tama ang lalaking napakasalan ko. Dahil baduy ako manamit at mataba pa ang katawan ko, lagi akong binubuli sa kumpanya at ang nabibigay lang sa aking trabaho ay ang mabibigat. Pero okay lang, basta't seryoso ako sa ginagawa ko, mapapatunayan ko rin ang halaga ko. Tumabi kayo. Nasa kumpanya na si President Zhao pagkabalik galing abroad. Ang tindig na iyon, parang pamilyar siya. Huwag kang tumingin kung saan-saan at magtrabaho ka ng maayos. Hindi para sa mga taong taga-probinsya na gaya mo si President Zhao, hindi ka nararapat tumingin sa kanya. Ang baduy mo talaga. Ang taba-taba mo na at nangangarap ka pa rin sa CEO ng Zhou Group? Nakakatawa ka talaga. Balita ko, si Manager Song daw ay baliw na baliw kay President Joe. At maraming taon na siya naghihintay kay President Joe. Ngayong nakabalik na si President Joe, siguro, papakasalan na siya nito? Ang asawa ko nga ay sobra-sobra na sa akin. Wala akong pakialam dyan sa President Joe na iyan. Kung hindi lang dahil sa tagal naming hindi pagkikita, hindi ko sana nakalimutan ang mukha niya. President Joe, napag-alaman ko lang po na ang card na ibinigay niyo sa misis niyo ay hindi pa niya kailanman nagamit hanggang ngayon. Mukhang hindi nga siya humabol para sa pera. Mahusay. Talagang kumilala. Ang lola ko. President Zhao, napagod po siguro kayo. Gusto niyo po ba ng kape para magising ang diwa niyo? Iwan mo lang dyan.
Pasensya na po. President Zhao, masyado po akong padalos-dalos. Lilinisin ko na po ito agad. Tawagin mo ang tagalinis para ayusin yan. Hello, Shubay po ito. Lola, ang mga bagay sa ibang bansa ay naayos ko na po lahat. Naalala mo pa pala na may lola ka pa? Iniwan mo ang asawa mo matapos ang kasal at tumakas ka ng 3 taon. Naisip mo ba ang mararamdaman ni Maymay? Nitong nakaraang 3 taon, si Maymay ang nag-alaga sa akin ng husto. Umuwi ka na rito agad. Kung hindi ay hindi ko alam ang idadahilan ko kay Maymay. Sige po, naiintindihan ko. Uuwi ako mamayang gabi. Huminto ka. President Zhao, may ipapautos pa po ba kayo? President Zhao, mayroon pa po ba kayong ipag-uutos? Ilayo mo na itong kape. Sige po, Secretary Chen. Shenmai, mula ngayon, ang opisina ni President Zhao ay ikaw na ang bahala sa paglilinis. Dahil madalas tayong magkikita mula ngayon, siguraduhin mong alam mo ang iyong hangganan. Siya ay may asawa na. Huwag kayong mag-alala, ako mismo ay may asawa na rin. Kontento at masaya ako sa asawa ko. Mabuti kung ganoon. Hello? Kamusta po, Mr. Zhou? Ako, si Shenmai. Alam ko, ang asawa ko. Mukhang busy ka sa labas? Huwag kang mag-alala kay Lola. Sinasamahan ko siya rito. Malakas pa naman ang katawan niya. Sinabi na sa akin ni Lola ang lahat na nagpapakahirap ka. Ito naman po talaga ang tungkulin ko. Mag-asawa tayong dalawa, kaya hindi mo kailangang mag-alinlangan. Sige. Tawagan mo na lang ako pag-uwi. Hello po, President Zhou. Parang feeling ko, pamilyar ang mukha niya o baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Shubay, may magandang balita galing sa Project Department tungkol sa pakikipagtulungan natin sa pamilya Wang. Mismong si Ginoong Wang ang pupunta rito sa kumpanya para ayusin ang mga detalye kasama nyo. Bakit ang dumi-dumi rito sa sahig? Saan na naman nagpunta si Shenmai para magbulakbol? Tinatawag niyo po ba ako? Ganito ka ba talaga magtrabaho? Saan ka na naman nagpapakasaya at nagtatamad-tamaran? Hindi po ako ang janitor dito. Ang mga gawain na ito ay hindi ko po trabaho. Noong papasok pa lang ako kanina, may nakita akong matandang masama ang pakiramdam. Tinulungan ko lang siya, kaya medyo natagalan ako. Huwag mo akong idaan sa ganyang rason. Ang Zhao Group ay isang kilalang malaking kumpanya. Maraming mga mayayaman na hinding-hindi mo mapapantayan sa buong buhay mo ang narito. Kung makikita nila ang kumpanya na maraming kalat at tumangging makipagtulungan, kaya mo bang panagutan yan? Pasensya na po sa pagkakamali ko. Gagawin ko na po ngayon. Sandali lang! Dapat ayos na itong mga dokumento. Pagdating ng bukas, siguraduhin mo lang dahil kung hindi, huwag ka na uling pumasok dito. Pero, masyado pong marami ito. Huwag ka nang sumagot. Sige na, walisin mo na yung sahig. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagpasok ang kumpanya ng taong katulad mo na takatamad-tamad, pabaya at bobo pa. Kung may mali man ako, ayos lang na pagsabihan niyo ako. Pero wala po kayong karapatan na mang-insulto ng ganyan. Nagawa mo pa talagang sumagot. Bakit? Mali ba ang sinabi ko? Isa kang matakaw na. Walang silbing basura. Nagawa mo talaga akong saktan? Saan nanggaling ang lakas ng babaeng ito? Tigil, huminto kayo. Anong nangyayari rito? President Zhou, ito kasing si Shenmai ayaw magtrabaho ng maayos. Tingnan niyo po ang dumi ng sahig dito. Sinabihan ko lang siyang magtrabaho, pero sinaktan niya pa ako. Shenmai. Ang pangalan mo ba talaga ay Shenmai? Kapangalan mo ang asawa ko, pati ang lakas mo, katulad niya rin. Tingnan niyo, napakadaming dumi sa sahig at talagang hindi siya nagtatrabaho ng maayos. Sabi ko na nga ba, hindi dapat tayo tumatanggap ng mga ganyang matataba. Hindi naman talaga ako tagalinis. Dinidiskrimina niyo lang ako, kaya ibinibigay niyo ang lahat ng mahihirap na gawain sa akin. Huwag na kayong mag-away. Ang Zhao Group sa pagkuha ng tao ay palaging nakabase sa kakayahan at karanasan. Mula kailan pa, naging basehan ang itsura sa paghusga sa pagkatao ng isang tao? Kamukhang kamukha niya ang asawa ko. Pareho silang hindi dahil sa katabaan ko ay lalaitin na ako. President Zhou, si Ginoong Wang habang papunta rito ay muntik ng maaksidente sa daan. Anong nangyari? Bilisan nyo at dalhin agad siya sa ospital. Wag na po. Sabi ni Ginoong Wang, niligtas daw siya ng isa nating empleyado na nagngangalang Shenmai. Sige, dalhin mo muna si Ginoong Wang sa meeting room. Pupunta ako roon mamaya para pag-usapan ng partnership. Hindi na kailangang pag-usapan.
Sinabi ni Ginoong Wang, dahil ang Zhou Group ay may empleyadong may ganitong kabuting puso, siguradong magiging maayos ang ating pagsasama, kaya nagdesisyon siyang pirmahan na agad ang kontrata. Napakabuting balita. Kaya mamaya, diretso na tayong makikipag-usap sa kanya tungkol sa ating proyekto. Opo, Opo, President Joe. Dahil lang po sa pagtulong ko sa matanda na isang maliit na bagay ay naging dahilan ng pagkakaantala ng aking trabaho. Paano mo nasabing pagkakaantala yan? Tama ang ginawa mo. Pasensya na. Shenmai, nagkamali ako ng hinala sa iyo. Dito sa Zhou Group, hindi natin pwedeng gamitin ang itsura ng isang tao para maliitin ang pagkatao nila. Ang ganitong klaseng insidente ay hindi na dapat maulit pang muli. Ang iyong bonus at kaukulang dagdag sahod para sa buwang ito ay kakanselahin ko. Opo, President Joe. Ang partnership na ito, kung bakit ito naging ganito katagumpay, ay dahil sa iyo. Kaya ang sahod mo para sa buwang ito, dodoblehin ko. Maraming salamat po, President Zhu. Maymay, sa wakas ay nakauwi ka na. Maghugas ka na ng kamay at sabay-sabay na tayong kumain. Lola, ano po bang meron ngayon? Parang ang saya-saya niyo po. Hindi mo ba nakita si Shubay? Uuwi na siya ngayon. Uuwi na si Mr. Zhao ngayong gabi? Siguradong nasa biyahe na yon. Ngayong gabi kayong mag-asawa, sa wakas ay magkakaroon na ng oras para makapagsama ng solo. Tingnan mo, narito na pala ang inaantay natin. Bubuksan ko na ang pinto. Ang tagal naming hindi nagkita. At ang laki na ng pinagbago ng itsura ko. Makikilala pa kaya ako ni Mr. Zhao? Bakit ikaw? Nasaan si Shubay? sabi ni boss, tungkol sa project na yung araw, napakaganda ng kinita nito. May kailangan lang siyang ayusin na mga detalye, kaya baka gabihin na siya sa pagbalik. Pero may dala siyang regalo, pinapaabot po niya sa inyo. Sige po. May pag-unlad na rin ang batang iyon. Alam na niyang bumili ng mga bagay na gusto ng mga babae para pasayahin ka. Ayos lang po. Mas mahalaga ang trabaho ni Mr. Zhao. Alam ko na talagang hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Napakaswerte ng apo ko dahil nagkaroon siya ng mabuting asawa. Huwag na natin siyang hintayin. Kumain na tayo. Lola, narito na ako. Ikaw na bata ka, bumalik ka rin sa wakas. Halika rito para makita ka ni Lola. 3 taon ka sa ibang bansa, siguradong nahirapan ka, di ba? Pumayat ka yata. Marami ka bang nainom na alak? Kararating ko lang ng bansa, pero nakapagsara na agad ako ng isang malaking project. Sa sobrang tuwa ko, napainom ako ng kaunti. Hinahanap mo ba ang asawa mo? Si Maymay ay bukas ng umaga ay kailangang gumising ng maaga para pumasok. Pinatulog ko muna siya. Nagtatrabaho pa rin ba siya? Sinasabi ko naman sa kanya na ang asawa ni Lola ng mga pamilyang Zhou ay hindi na kailangang magtrabaho. Pero dahil sa pagiging pursigido ni Maymay, talagang gusto niyang kumita gamit ang sariling pagsisikap. Hindi lang siya sa yaman nakadepende at may sariling mga layunin. Maganda yan. Tignan mo muna kung sino ang pumili ng asawa mo. Isang biyaya para sa iyo na mapakasalan si Maymay. Sige na, matagal mo nang hindi nakikita si Maymay, baka mamaya maging ang itsura ng sarili mong asawa ay nakalimutan mo na. Puntahan mo na siya, huwag mo nang hayaang maghintay si Maymay. Opo. Posible kayang. Si Mr. Zhao na yan? Kalma lang, Shenmai. Kahit na sabihing 3 taon na kayong kasal, ay maituturing pa rin itong unang pagkakataon na magsasama kayo sa iisang kwarto, di ba? Si Mr. Zhao? Siguro naman na hindi ako pipilitin? Naistorbo ba kita? Hindi naman po. Huwag kang masyadong kabahan. Tutal,
Pagkatalos-tapos nating makasal ay nagkahiwalay tayo ng 3 taon, hindi pa tayo ganoon kakilala para matulog nang magkasama sa isang kama. Kapag handa ka na, saka na lang ako babalik. Ang boses na iyon, bakit parang pamilyar sa akin? Aalis ka na lang basta? Akala ko ba si Mr. Joe ay marunong rumespeto sa tao? Maimay, halika na at kumain ng almusal. Si Shubay ay maagang, umalis kanina. Luto ito ni Lola, halika at tikman mo. Lola, hindi na po ako makakaabot sa pagkain. May late na po ako sa trabaho. Hindi pwede iyon. Pinakamahalaga ang kalusugan. Kumain ka man lang kahit kaunti. Mas mahalaga ang katawan kaysa sa trabaho. Lagot! Late na talaga ako. Ang batang ito talaga. Sa sobrang pagmamadali, nakuha pang iwan ang bag niya. Kailangan ko itong ihatid sa kanya. Late ka na, alam mo ba yon? Pasensya na po, late po ako. Pero may trabaho po ako, hindi ako pwedeng maantala. Papasok na ako. Ano? Akala mo makakapasok ka pa? Dito po ako nagtatrabaho. Anong karapatan niyo para pigilan akong pumasok? Anong karapatan? Dahil sa'yo, ilang oras kang huli sa trabaho. Ganyan ba talaga kawalang halaga sa'yo ang trabaho mo? O baka naman, simula bukas ay hindi mo na kailangang pumasok kailanman. Pwede niyo po akong kaltasan sa sahod dahil sa pagkahuli. Pero bakit ayaw niyo pa rin akong papasukin? Sir Manager Song, nandito na po pala kayo, pasok po kayo. Anong ginagawa mo? Late din naman si Manager Song. Bakit siya pwedeng pumasok? Dahil ang katulad mo, isang hamak na probinsyana, ay walang karapatang mapantayan ako. Sir President Joe, ayon po sa balita sa front desk, nandito po ang inyong lola sa kumpanya. Bakit naman kaya biglang pumunta si Lola rito? Ihahatid daw po ang bag ng asawa niyo. Sobrang nagmadali po ang asawa niyo pag alis kanina, kaya naiwan po ito. Ano? Tama ba ang narinig ko? Ang asawa ko ay nandito sa sarili kong kumpanya? Ipatupad ang patakaran ng kumpanya. Huwag mong hayaan na ang kung sino-sinong mga tao ay pumasok dito. Manager Song, wag po kayong mag-alala. Anong tinitingin-tingin mo? Si Manager Song at President Joe ay pantay ang katayuan sa buhay. Sabay silang lumaki, kaya hindi ka hamak sa kanila. Ikaw na galing sa probinsya. Ako ang nakatalaga sa paglilinis ng opisina ni President Joe. Kapag naantala ito ngayon, hindi ka ba natatakot na parusahan ka ni President Joe? Huli ka na sa oras, kasalanan mo iyan. Huwag kang mandamay ng iba. Ginagawa mo ba ito dahil sa kaltas sa sahod mo kahapon? Kaya ka naghahanap ng away ngayon? Talagang naghahanap ako ng away. Bakit? May problema ba? Ikaw na galing sa probinsya, lalaban ka pa talaga sa akin? Talagang hindi kita papapasukin. Maimay, narito si Lola para ibigay ang bag mo. Bakit hindi ka pa pumapasok sa loob? Salamat po, Lola. Huli na po ako. May humaharang po sa akin. Ang tanda ko, may karampatang aksyon para sa mga huli na sa oras, pero walang batas na nagsasabing bawal na pumasok sa pinto. Sabi ng bawal pumasok, bawal pumasok. Ikaw na matandang walang hiya, huwag kang makialam. Sobrang lupit mo na. Iha, maayos ka naman sanang tingnan. Bakit mo inaapi ang asawa ng apo ko? Walang hiyang matanda. Sa hitsura mo pa lang na parang pulubi, siguradong ang apo mo ay isa ring hamak na taga-probinsya, di ba? Shenmai, bagay ka lang sa mga taga-probinsya. Oh, at saka, siguro ang nobyo mo ay kagaya mo rin. Isang walang kuwentang tao, di ba? Tama iyan, Maimay. Iyan ang nararapat. Hindi mo pa ba nadala sa nangyari noon? May gana ka pang saktan ako. Sige, kung hindi kita kaya, may ibang tao na gagawa nito sa iyo. Guwardiya. Di ba gusto mo ako? Kapag pinigilan mo ang dalawang ito at binigyan ng leksyon, papatulan na kita. Huwag niyo siyang galawin, Lola Joe. Walang kuwentang matanda. Umalis ka na habang maaga pa. Gusto mo ba ng gulo? Tumigil kayo. Tumigil kayo. President Zhao, bakit po kayo naparito? Maimay, hindi ka ba nasaktan? Huwag po kayong mag-alala, Lola. Hindi ako masasaktan ng mga iyan. Lola, pasensya na at nagulat kayo. Pasensya na at nahuli ako ng dating. Ikaw ba talaga si Mr. Zhao? Diyos ko, paano naging asawa ko? Ang presidente ng kumpanya ko? Kayong dalawa, hindi ba kayo nagkita kagabi? Bakit parang hindi nyo kilala ang isa't isa? Tungkol sa nangyari kagabi, nagkaroon lang ng ilang problema. Hindi ko man lang alam. Nasa Joe Group ka pala nagtatrabaho.
Kayo po pala si matandang ginang. Pasensya na at kanina ay hindi ko agad nakilala ang mahalagang tao na gaya niyo. Isang malaking pagkakamali lang po ang lahat. Sana ay wag niyo nang masamain. Kanina lang, hindi ba't tinawag mo pa akong matandang walang kwenta? At sinabi mo pang ang apo ko ay isang hamak na taga-bukid. Nalito lang po ako. Naging bulag po ako sa katotohanan. Ano ba talagang nangyayari rito? Ito ay dahil sa nangyari kahapon tungkol sa nabawasang performance pay. Hindi niya matanggap iyon. Kaya sinasadya na niyang manggulo ngayong araw. Matapos mong bastusin ang lola ko at pag-initan pa ang empleyado ng kumpanya, ang galing mo rin talaga. Hindi kailangan ng Zhou Group ang ganyang taong mapagsamantala sa katanyagan. Ialis siya sa harap ko. President Zhao, alam ko na po ang pagkakamali ko. Maraming salamat sa tulong mo ngayong araw. Mag-asawa naman tayo. Kailangan pa ba natin ito? Ang mahal ko? Sa nakikita ko ay mukhang nagkakasundo kayong dalawa, kaya mauuna na muna akong umuwi. Sige po, mag-iingat kayo sa daan. Mag-iingat po kayo, Lola. Bakit hindi ko alam na sa kumpanyang ito ka pala nagtatrabaho? Hindi ko rin alam na ang asawa ko pala ang boss ko. Ano kaya kung ilipat kita rito sa tabi ko? Huwag na. Mas gusto ko kasing magsumikap ng mag-isa. Sige. Kung saan ka komportable. Sige. Siya nga pala. Ang tungkol sa relasyon natin, mas mabuting huwag muna nating ipalam sa iba. Kasi sa tingin ko, baka magkaroon ito ng masamang epekto sa atin. Bawal sabihin kahit kanino? Opo. Sige. May meeting pa ako mamaya, kaya mauuna na ako. Sige. Sabihan mo sila, pagkatapos ng 10 minuto, ay magkakaroon ng meeting sa meeting room. Sige po, President Joe. Exubay, tulungan na kita na ayusin ang kurbata mo. Sina Manager Song at President Joe ay talaga namang bagay na bagay sa isa't isa. Sige na. Salamat sa ngayon, pero sa susunod ay huwag na. Kaya ko na ang sarili ko. Bata pa lang ay magkakilala na sila. Hindi mo ba nabalitaan? Si Manager Song ay bata pa lang ay gusto na si President Joe. Kaya pumunta rin siya rito sa Joe Group para sa kanya. Sinabi dati ni President Joe na mayroon siyang isang taong itinatangi sa kanyang puso. May ibang mahal? May ibang tao na siya sa puso niya. Hindi kaya si Manager Song yon? Sino pa ba? Kundi siya. May iba pala siyang gusto pero magpapakasal pa rin sa akin. Sa bagay, ang kasal na ito ay dapat lang na pinilit lang siya ng lola niya, di ba? Mula pa noong simula, hindi na dapat nangyari ang kasal na ito. President Zhao, kailan niyo po balak i-anunsyo na kasal na kayo? Huwag muna nating isa publiko. Sekreto muna ang bagay na ito. Sige po, President Zhao, mananatili po itong sikreto. Sisiguraduhin kong walang sino man sa kumpanya ang makakaalam na kasal na kayo. Shubay, anong sinabi mo? Kasal ka na? President Zhao, ito po kasi. Shubay, may asawa ka na talaga? Tama. Bakit ka nagpakasal? Sino ang babaeng yan? Wala ka ng kinalaman dito. Alam mo naman na pumasok lang ako rito sa Zhou Group para magtrabaho dahil sa iyo. Matagal ko nang sinabi sa iyo, imposibleng maging tayo. Napakawalang puso mo. Hello? Ano? May nanggugulo sa pinto? Sige, naintindihan ko na. Chiang Mai, wala kang utang na loob. Isa kang taksil. Lumabas ka diyan. Masamang bata. Ang ganda na yata ng buhay mo ngayon. Tito, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Nagtatago ka pala, nandito ka lang pala sa syudad at nagpapakasarap sa buhay. Kung nasaan man ako, wala ka nang pakialam doon, di ba? Sinungaling. Ako ang sarili mong tito, pinalaki kita ng maraming taon. Ngayong matagumpay ka na, hindi ba dapat ay tanawin mo ang utang na loob mo sa akin? Anong pinagsasabi mong kalokohan? Pasalamat ka at hindi kita idinamanda sa pagmamaltrato mo sa akin. Umalis ka na. Wala ka talagang puso. Maghintay ka lang. Ginang, sino ka? Ako si Miss Song, ang manager ng kumpanyang ito. Si Chiang Mai ay pamangkin niyo, di ba? Ngayon kasi, kumakapit na siya sa President Zhou ng kumpanyang ito, kaya masyado nang mayabang. Masyado kang mayabang. Bastos na bata, alam mo lang ay sarili mong kaligayahan.
Manager Song, pagpasensyahan niyo na po siya. Ang Shenmai na iyon ay may masamang ugali. Ang ngayon naman, ginagamit niya ang kanyang itsura para lumandi sa Bong. Kung matutulungan mo akong parusahan siya, ang card na ito ay mapapasa iyo na. Manager Song, ang batang iyon, hindi pa po siya nag-iisip ng tama bilang isang nakatatanda sa kanya. Responsibilidad ko pong disiplinahin siya. Mabuti. Nabalitaan ko na may pinagawa si President Joe na isang pulseras na puno ng mga diamante, napakamahal niyon. Narinig ko rin yan. Ang pulseras na iyon mula sa sikat na brand ay espesyal na ibinibigay para sa magiging asawa. Sino kaya ang pagbibigyan ni President Joe? Wala nang dapat hulaan, paniguradong para iyon kay Manager Song. Sabay silang lumaki at magkababata, siguradong napakalalim ng pagsasama nila. Napakasaya ko. Siguradong mahal ako ni Shubay. President Joe, bakit mo ako pinapunta rito? Bakit mo ako laging iniiwasan? Hindi kita iniiwasan. Iabot mo sa akin ang iyong kamay. Ano bang ginagawa mo? Gusto mo ba ito? Ang singsing sa kasal ay ibibigay ko sa iyo sa ibang pagkakataon. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Masyadong itong kapansin-pansin sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Maaari mo itong itago sa iyong manggas para walang makakita. Kailangan mo lang sabihin sa akin, nagustuhan mo ba? Shubay, anong ginagawa ninyong dalawa? Manager Song, napilayan kasi ang pulso ko. Chine-check lang ito ni President Joe. Mauna na ako, may gagawin pa ako. Shenmai, hindi ba't naging masyadong mabait sa'yo? Tito, bakit ka nandito na naman? Walang hiya kang bata ka. Noong wala na ang mga magulang mo, ang taba mo at ang bagal, kung hindi kita kinupkop, sa tingin mo, mabubuhay ka pa hanggang ngayon? Ngayong nagtatrabaho ka na sa syudad, kakalimutan mo na lang ako, ang tito mo, sa probinsya? Bakit hindi mo isipin kung paano mo ako pinahirapan noon? Hindi pa ba naging sapat ang pagtrato ko sa iyo? Tinukso mo si Matandang Lee at kung hindi ko inalis ang issue na yon at hindi kayo ipinakasal, ay naku, ang pamilya natin, matagal mo nang napahiya. Napakalaking balita nito. Huwag kang mag-imbento ng kwento? Nag-iimbento ako? Baka ikaw lang itong ayaw umamin? Nasa bahay na ngayon si Matandang Lee, hinihingi ka. Sa tingin mo ba ay biro lang ito? Pumunta ka lang dito sa syudad upang may balaki na naman? Gusto mong tuksuhin ang mga mayayamang boss, di ba? Ganyan palang tao si Shenmai? Hindi halata sa kanya. Noong dumating si Matandang Lee, ibinigay mo ako sa kanya para lang sa pera. Lakas ng loob mong baliktarin ang katotohanan. Ikaw at si Matandang Lee, gusto ninyo ang isa't isa. Anong pakialam ko doon? Alam nating dalawa na ikaw ang gumawa niyan. Sige na. Tungkol sa nangyari noon, huwag na nating pag-usapan yan. Pero wala ka namang kahit anong talento. Paano ka nakapasok sa kumpanyang ito? Hindi ba't dahil yan sa balak mong kumapit sa mayamang boss para biglang yumaman? Anong pinagsasabi mo? Kasal na ako. Kasal ka na. Nagawa mong magpakasal nang hindi nagsasabi sa pamilya mo? Siguradong naloko ka lang ng kung sino-sinong lalaki dyan. Sira na ang reputasyon mo sa probinsya natin noon. Ang lalaking papayag na pakasalan ka? Siguradong isang hamak na walang silbi. Huwag mong ipahiya ang pamilya ni Pamilya Shen. Sumama ka sa akin pa uwi. Tara! Ang bracelet na ito, bakit parang pamilyar? Shenmai, suot-suot mo pala to. Binigay ito sa akin ng asawa ko. Sandali, mali yata. Espesyal na pinagawa ito ni President Joe para iregalo. President Joe, ang ibig mong sabihin ay ang malaking boss nyo? Oo. Hindi ba ito nagkakamali? Hinding-hindi ako magkakamali. Itong bracelet na puno ng diamante, pinasadya ito ni President Joe sa isang international designer at nagkakahalaga ito ng $1 bilyong. Iisa lang ang ganyan sa buong bansa. Sigurado ako sa sinasabi ko. Shenmai, hindi ba't ang sabi mo, isang hamak na taga-probinsya ang pinakasalan mo? Sige nga, ipaliwanag mo. Paano magagawa ng asawa mong magsasaka? Naibili ka ng pambihirang bracelet na nagkakahalaga ng $1 bilyong? Ang bracelet na iyan, hindi kaya ninakaw niya lang yan? Dati-rati, madalas kong marinig na ang mga taga-probinsya ay mga magnanakaw. Hindi ko akalaing na makakatagpo talaga kami ng isa. Bahala kayo kung ayaw niyo maniwala. Basta hindi ako ang kumuha niyan. Hay nako. Nagnakaw ka sa malaking boss, tapos gusto mo pang tumakas? Hulihin niyo siya. Walang hiyang bata. Tingnan natin kung saan ka pupunta. Ang sakit. Bitawan mo ang kamay ko. Ayoko nga. Kahit na may problema talaga kay Shenmai,
Dapat itong ibigay kay President Joe para siya mismo ang mag-asikaso. Umalis ka sa dinadaanan ko. Kamag-anak mo ba siya? Kamag-anak ka ba niya? Bilang isang nakatatanda, pinarurusahan ko lang itong bata na ito. Anong pakialam mo? Masyadong busy si President Joe, kaya hayaan niyo na ako. Bilang isang nakatatanda, naturuan siya ng leksyon para sa kanya. Umalis ka riyan. Ikaw talagang bata ka. Kahit gaano pa kalakas ang puwersa mo ngayon, wala ring saysay iyan. Kung hindi kita mapigilan, tingnan natin kung hindi ko masisira ang bracelet na ito. Bitawan mo ako. Hoy! Nakita niyo namang lahat. Ang bracelet na ito ay sinira niya. Bilisan mo at sabihin kay President Joe. President Joe, dalhin niyo siya pabalik upang harapin si President Joe. Tara. Anong ginagawa niyo rito? Naku, ikaw ba ang nakakataas na opisyal ni Maymay, ang malaking boss? Ako po ang kaniyang tiyuhin. Ang batang ito ay walang disiplina, ninakaw niya ang bracelet niyo, kaya naman po ay dinala namin siya rito. Ano namang ebidensya mo? Ang bracelet na yan ay ibinigay ko sa kanya. Ito? Ito ay imposible. President Joe, may asawa ka na ba talaga? Tama? May asawa na ako. Na kay Shen Mai ang bracelet? Ibig bang sabihin siya ang asawa ng boss? Nagkakamali po kayo. Dahil lang po sa pagtulong ko kay Lola Zhao noon, ito ay regalo ni President Joe bilang pasasalamat niya sa akin. Pero bakit mo sinabi noon na bigay ito ng asawa mo? Doon sa mga palihim na humahanga sa akin, hindi ba ay tinatawag nila akong asawa? Hindi niyo ba iyon naririnig? Si Shen Mai ay mukhang talagang may pagtingin sa akin. Saka isa pa, Shen Mai, ako ay isa na ngayong may asawa, kaya pakiusap na sa susunod, ayusin mo na ang pagtawag sa akin. Pasensya na, aayusin ko na sa susunod. Isang pagkakamali lang pala ang lahat. Bumalik na kayo sa trabaho. Huminto ka. Kahit na ikaw pa ang mismong tito ni Shen Mai, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na tratuhin siya ng ganyan? Naku po. Sir Joe, President Joe, talaga pong ako. Hindi ko po alam kung sino ang kinalaban ko. Nagkamali po ako? Parang awa niyo na po. Palampasin niyo na po ako. Palampasin ka? Imposible. Ngayon, mayroon kang dalawang pagpipilian. Maaaring bayaran mo ang kwintas, o kaya naman, ay dadalhin kita sa presinto. Pumili ka. Wag po. Ito po. Hindi po ito pwede, President Joe. Saan naman po ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Isa lamang po akong probinsyano na inaasahan ng aking pamilya. Kapag nakulong ako, paano na lang? Ang pamilya ko na umaasa sa akin. Ngayon alam mo nang matakot? Noong inaabuso mo si Shen Mai, ano ang iniisip mo? Mahal ko, ang taong ito, sa iyo ko na siya ipapaubaya. Bahala ka na kung ano. Ang gagawin mo sa kanya. Ano? Hindi ba napagkasunduan nating itago muna ang relasyon natin? Bakit mo ito biglang sinabi? Sa pagtrato niya sa iyo, parang sinalaulan na rin niya ang pagkatao ko kung hindi pa ako kikilos. Asawa mo pa ba akong may tuturing? Kahit si Song Yukshan naman talaga ang nasa puso mo, palagi mo pa rin akong ginugulo. Talagang ang isa kang babaero. Maymay, ang lalaki pa lang na pangasawa mo ay walang iba, kundi ang malaking boss mo. Tito mo naman ako, at sa ganyang klaseng malaking balita, paano mo nagawang hindi sabihin sa akin? Sasabihin ko sa'yo. Para hayaan kang maghintay na ubusin ang yaman ng pamilya namin? Maymay? Ay hindi. Mrs. Joe, ako ang tunay mong tito. Magkadugo tayo at malapit tayong magkamag-anak. Kamag-anak? Inampun niyo lang ako para makuha ang kaunting pera na iniwan ng mga magulang ko. Noong nasa bahay niyo ako, araw-araw akong sinasaktan at pinapagalitan at pinapakain lang ng mga tira-tirang pagkain. Kung hindi lang ako malakas at nakakapagtrabaho, baka matagal na akong wala dahil sa pagpapahirap niyo. Ganun ba talaga ang ginagawa niyo kay Maymay noong una? Wife? Kahit ano pang gusto mong gawin, nandito lang ako sa panig mo. Hindi, Sir President Joe. Habang buhay, ayaw ko nang makita pa ang mukha mo. Saka, ang ari-arian at pera na iniwan ng mga magulang ko ay kailangang ibalik niyo sa akin. Narinig mo ba? Ibalik niyo ang lahat ng mana ni Maymay. At pagkatapos nito, huwag na kayong magpapakita sa amin. Ngayon din ay maglaho na kayo at huwag nang bumalik. Salamat po, President Joe. Maraming salamat po, President Joe. Huwag kang malikot. Hindi mo pa nababayaran ng bracelet. Tsaka, ang tungkol sa amin ni Maymay, ang bagay na ito, kapag nangahas kang ikalat ito, agad kong ipapakita sa iyo ang iyong parusa. Umalis ka. Kung mas maaga nating isiniwalat ang mga pagkakakilanlan natin, hindi mangyayari ang ganitong sitwasyon ngayon. Hindi pwede. Kapag ibinunyag natin ito, at hindi tayo agad nagkahiwalay, dahil sa ugali ni Song Yukshan na napakainitin ng ulo, siguradong mapapahamak ako, di ba? Ang pagtatago ng relasyon natin ay nakakatulong para iwasan ang gulo. Sa tingin ko ay maayos ang ganito. Kung wala na po kayong kailangan, babalik na po ako sa trabaho. President Zhao, naaalala niyo pa po ba noong 3 taon na ang nakakalipas, noong naaksidente kayo sa sasakyan? Naaalala ko,
May dumaan na isang babae at iniligtas kayo. Tama. Siya ang tagapagligtas ko. Nahanap mo na ba siya? Siya si Shenmai. Opo. Kumapit ka lang. Malapit na ang ospital sa tapat. Dati, para pagbigyan si Lola na halos araw-araw akong pinipilit na magpakasal at para sa mga babaeng ayaw akong tigilan sa labas, sinabi ko sa lahat na ang babaeng nagligtas sa akin ay ang aking mahal at siya lang ang pakakasalan ko habang buhay. Hindi ko akalain na siya ay magiging misis ko na ngayon. Sa tingin ko po, talagang itinadhana ang pagsasama ninyo at kayo ni Mrs. ay perpektong kapareha para sa isa't isa. Sige na, itigil mo na ang pambobola mo sa akin. Sige, maghanda ka pa ng mga regalo. Bibigyan ko ulit ng sorpresa si Shenmai. Opo. Hindi ko akalain na ang tito ni Shenmai ay ganoon pala kawalang kwenta. Hindi ko rin alam kung may balak ba siyang ilaglag ako. Kayo na po ang Madam President ngayon. Ang dukhang iyon, paano niya magagawa iyon? Alam mo rin naman na may asawa na si Shubay. Kahit wala na po ako sa kumpanya, alam ko ang mga ganitong bagay. Ang tungkol sa pamilya ni President Zhao, matagal nang hindi sikreto yan. Ngayong ikaw na ang tunay na Madam President, dapat mong hayaan na malaman ng lahat. Mukhang hindi naman malinaw sa kanila kung sino ba talaga ang asawa ni Shubay. Manager pa rin naman ako ng Joe Group. Kapag inanunsyo ko ang posisyon ko, siguradong magdadala lang ito ng mga hindi kinakailangang duda at gulo. Kapag nalaman ito ng mga empleyado, makaaabala lang ito sa trabaho ko, kaya mas mabuting manahimik muna. Naiintindihan ko po. Kaya sa atin-atin lang, tatawagin pa rin kitang Madam President. Mabuti at alam mo. Pero, nitong mga nakaraan kay Shubay lagi siyang malamig sa akin, ang lahat ng ito ay dahil kay Shenmai, na pakialamerong iyon. Kailangan kong gumawa ng paraan para mapalapit sa kanya. Alam ko na si President Joe ay abala sa ngayon. Sa tingin ko po maaari ninyong pakiusapan si Pamilya Song na tumulong ng kaunti ng palihim. Tama ka, maaari kong gamitin ang pagkakataong ito. Bakit mo naman naisip ang bigyan ako ng regalo? Nakita ko kasing nagustuhan mo. Nagustuhan mo ba? Bakit bigla mo akong binigyan ng singsing? Sabi ko sa'yo, ibibigay ko ang wedding ring mo sa iyo. Napakabata ko. At ang lakas-lakas ko pa. Sabi nila, baduy daw ako. Hindi daw ako mukhang babae. Naisip mo ba kailanman na hindi talaga tayo bagay sa isa't isa? Paano naman nangyari iyon? Ang pagiging malusog ay kaibig-ibig. Ang lakas mo ay tanda na malusog ka. At ang busilak na puso ay mas mahalaga kaysa sa panlabas na anyo. Isuot ko na sa'yo. Joe Shubay, salamat ha. Pero, Asawa kita. Ang isuot sa iyo ang singsing na ito ay nararapat lamang. President Zhao, ang proyektong matagal nyo nang pinaplano ay sa wakas ay umuusad na. Sabi ng kabilang panig, magsisimula na agad ang construction team. Sige, ako na ang bahalang mag-ayos niyan. Ang supplier na kinausap natin dati, masyado silang mahal, lipat tayo rito. Personal ko itong pinili, mas mabilis silang mag-deliver at mas mura pa ng 20%. Ito ang personal kong pinili, mas maaga ang delivery at mas mura ng 20% ang presyo. Gumawa na kayo agad ng draft ng kontrata. Manager Song, ang impormasyon ng supplier na ito parang hindi kumpleto at ang presyo nito ay parang masyadong mababa at hindi normal. Ano bang alam mo? Ito ay galing sa channel na ipinakisuyo sa atin ng Pamilya Song, ano namang magiging problema. Manager Song, Ano? hindi kaya masyado itong mura para maging totoo? Sa tingin ko ay dapat muli muna nating i-check ito. Sinabi na mismo ni Papa na walang problema, kaya siguradong ayos ito. Ikaw na galing sa probinsya, ano bang alam ng isang taga-bukid na tulad mo? Gawin mo na to agad. Ako ang mananagot kapag may nangyaring masama. Huwag mong galitin si Manager Song. President Zhao, tumawag lang ang Ginoong Lee ng Hong Yuan Construction. Masungit ang tono niya. Itinatanong niya kung bakit natin, nang hindi ipinaalam, biglang pinalitan ang supplier. Tsaka yung mga sampol na ipinadala, lahat ay may problema. Paano nangyari iyon? Paano nangyari ito? Ang supply ng produkto, na noon pa man ay kontrolado ng project department. Sino ang pumayag na palitan ng supplier? Si Manager Song po. Sinabi niya na may mas magandang resources si Pamilya Song. Balita ko ang supplier na ipinalit ni Manager Song ay nagka-problema. Maaaring ihinto ng partner ang kanilang puhunan? Malaking gulo ito. Kapag nabigo ang proyektong ito, mawawalan ang kumpanya ng ilang bilyong dolyar.
Ganoon po ba kalaki ang babayaran? Oo. Napakadelikado ng proyektong ito. Nag-aalala ako na dahil sa nangyaring ito, sobra ang magiging lugi ng kumpanya. At magkaroon ng malawakang tanggalan sa trabaho. Siya. Siguradong sobrang namumroblema siya ngayon. Nagkakaproblema na ang proyekto. Kailangang magpulong at pag-aralan ang magiging tugon natin dito. Shubay, hinahanap niyo po ako? Ang ipinalit mong supplier ay may malapit na ugnayan kay Pamilya Song. Ano ba ang talagang balak mo? Matagal na ba itong pinlano ni Pamilya Song? Hindi. Hindi ko ito ginawa para sa sarili ko. Shubay, ginawa ko ang lahat ng ito para lang tulungan ka. Gusto ko lang ipaintindi sa iyo na ako ang taong pinakaangkop na makasama mo. Kung angkop tayong magkasama, hindi ikaw ang nagpapasya niyan. Dati, itinuturing lang kita bilang kapatid mula sa pamilya ng mga kaibigan namin. Ngayon ay isa ka lang department manager ng kumpanya. Ibang relasyon? Hindi iyan mangyayari. Ang bagay na ito, hindi ba si Shen Mai ang may gawa sa likod nito? Song Yuxuan. Wala ka nang pakialam sa ibang mga bagay. Ang kailangan mong pag-isipan ngayon ay kung paano magbigay ng plano para sa pagsasaayos at kung paano pananagutan ng nangyaring aksidenteng ito. Ako, Kung wala kang maisip na paraan, paano naman ang iba? Tungkol sa krisis ng proyektong ito, mayroon ba kayong mga mungkahi sa solusyon? Ako, mayroon akong ideya. Ikaw na tagagawa lang ng mabibigat na trabaho? Ano naman ang alam mo tungkol sa proyekto? Huwag kang magpunta kay President Zhao para magmukhang katawa-tawa. Totoo yan! Kahit pa hangang-hanga ka kay President Joe, hindi mo kailangang magmadaling mapahiya. Ganun ba? Sabihin mo sa akin. Ito ang simpleng ginawa kong opsyon. Maaari niyo po itong tingnan. Alam mo ang mga ganitong gawain? Sa loob ng 3 taon, kahit nasa logistic ako, hindi pa rin kinalawang ang kakayahan ko. Nagawa ng mahusay ang planong ito. Talagang nalutas nito ang matinding problema ng kumpanya. Mabuti naman kung nakatulong ako sa iyo. Shen Mai, marunong ka pala talaga sa ganito. Ang galing mo! Masyado niyo naman akong pinupuri. Huwag ka nang mahiya. Napakahusay talaga ng ginawa mo. Nasaan na si Manager Song? Bakit nawala siya? Matagal na siyang nakaalis. Siguro ay hiyang-hiya na siyang manatili rito. Natatakot siguro siyang managot kay President Joe. Nasa posisyong ito si Manager Song ng napakahabang panahon. Pero wala naman siyang napapatunayan. Mas magkaroon pa ngayon ang kumpanya ng malaking lugi dahil sa kanya. Tagang hindi siya nararapat na maging manager. Mas nararapat pa si Shen Mai kaysa sa kanya. Huy, nandito si President Joe. Manahimik ka na lang muna. Ang pamilyang Joe at Song ay matagal nang magkaibigan. Matalik na magkaibigan si Lola at ang matandang ginang na si Pamilya Song. Bigyan pa rin natin si Song Yuxuan ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ang iligal na paggamit ni Song Yuxuan ng opisyal na selyo ay nagdulot ng malaking pagkakamali. Nagpa siya ang kumpanya na babaan ang kanyang sweldo at ang kanyang posisyon. Ganoon kalaki ang kasalanan ginawa ni Song Yuxuan. Pero bakit hindi siya tinanggal ni Joe Shubay? Sabi niya ay wala na siyang nararamdaman. Baka naman nagpapakitang tao lang siya sa harap ng maraming tao. Ipaalam sa HR na maghanap muli ng kandidato para sa pagiging manager. Salamat sa maayos na pagtugon ni Shen Mai. Naniniwala ako na may kakayahan talaga siya na gampanan ang posisyon bilang manager. Tama po. Ang husay magtrabaho ni Shen Mai, ang bilis din niyang kumilos, lahat ng aspeto ay pasado siya. Sumasang-ayon po kaming lahat. Susuportahan ko rin siya. Kung ganoon, ayos na ang lahat. Sa tingin ko po ay hindi iyon tama. Hindi pa ako gaanong pamilyar sa negosyo. Baka hindi ko ito magampanan ng maayos. Maari mo namang pag-aralan ang hindi mo alam. At isa pa, ang iyong galing ay nakita nating lahat. Naniniwala ako na kapag naka-adjust ka na, ay mas magagawa mo pa ito ng mahusay. Pero, Sweldong 60,000 dolyar? ano? 60,000? Kung ayaw mo, huwag na natin ituloy. Gusto ko po, President Zhao. Ibibigay ko po ang lahat ng aking makakaya. At hindi ko bibiguin ang inyong tiwala. Congrats. Salamat sa trabaho ninyo ngayong araw. Dahil nalampasan natin ng ligtas ang problemang ito, sagot ko na ang handaan mamayang gabi. Sige po, salamat po, President Joe. Maimay. Nabalitaan ko na sasama ka kay Shubay sa dadaluhang party. Isuot mo itong mga hikaw. Masyado po itong mahalaga. Hindi ko po ito matatanggap. Hindi ko po ito matatanggap. Masyado kang nahihiya sa akin. Narinig ko ang balita na tinulungan mo ang kumpanya na maresolba ang isang malaking problema ngayong araw. Saka, dahil ikaw ang batang ginang ni Pamilyang Zhou, dapat ay mayroon kang magagandang alahas. Ito ay munting regalo mula sa iyong lola. Inom? Sige. Uminom? Shen Mai,
Zhou Shubay? Ang ganda pala ng katawan mo. Asawa ko? Nang ayusin mo ang problema kanina? Ang astig mo! Talaga? Gaanong kaastig? Bakit ka ba uminom ng napakarami kagabi? Joshubay? Joshubay, may mahal ka na palang iba. Bakit ba nagkagulo-gulo ang isip ko? At nauwi kaming dalawa sa ganito? Ang istilong ito, parang hindi ito pag-aari ni Shenmai. Kanino ito? At bakit ito narito? Hello? Ano yon? President Joe, tungkol po sa plano ninyong biyahe sa ibang bansa sa loob ng isang buwan. Isasama niyo po ba si ma'am? Huwag mo na siyang isama dahil kakahatid lang niya sa bagong posisyon at kailangan pa niyang masanay. Manager Shen, isang buwan na po kayo sa pwestong ito? Kumusta po ang pakiramdam nyo? Nagbilin po si President Joe sa akin na kapag meron kayong hindi nagustuhan, ay maaari po kayong lumapit sa akin para sa mga pagbabago? Maayos naman ang lahat ng mga kagamitan dito ay kumpleto na. Sige po. Kung meron po kayong kailangan, ay sabihan niyo lang po ako. Bakit parang bigla akong nasusuka? Teka, kapag binilang ang oras, dapat ay tamang-tama na ngayon. Huwag mong sabihin. Buntis talaga ako? Base sa bilang ng araw, simula iyon noong gabing nalasing ako. Kung malalaman ni Joe Shubay na buntis ako sa anak niya, siguro naman ay hahayaan niyang mabuhay ang batang ito. Manager Shen, nakabalik na po si President Joe mula sa business trip at pinapatawag po kayo. Ang bilis naman niyang nakabalik. Kailangan niya rin namang malaman balang araw na nagdadalang tao ako. Mr. Zhao, ano po ang maipagilingkod ko? Bakit? Hindi ba kita pwedeng tawagin kung wala namang dahilan? Sa bagong posisyon mo sa trabaho, naka-adjust ka na ba? Opo, naka-adjust na ako. Balita ko sa sekretarya, itong mga dokumentong ito, ay natapos mo sa loob lang ng isang umaga? Oo, Huwag ka nang nakatayo riyan. Maupo ka muna para makapag-usap tayo. Hindi ko talaga inaasahan na magagawa mo ito ng napakahusay. Joe Shubay, gusto ko sanang magtanong, masasagot mo ba ako ng tapat? Sige, magtanong ka. Halimbawa, nagkaroon ka ng anak, pero ang ina ng bata ay hindi ang babaeng pinakamahal mo? Tatanggapin mo ba ang batang iyon? Hinding-hindi. Ang mga anak ko ay dapat manggaling lang sa pinakamamahal kong babae. Halimbawa lang naman, kaya sinasabi ko, paano kung may? Walang ganoong pagkakataon. Kung sakaling mangyari man iyon, hindi na dapat pang iluwal ang batang iyon. Alam ko naman na dati pa napakakasalan niya si Song Yukson, di ba? Bakit pa ba ako umaasa? Nagugustuhin niyang itira ang anak ko. Bakit? Mo ba naitanong yan? Wala lang. Kararating mo lang galing sa biyahe. Kung wala nang ibang problema, unahin mo na muna ang trabaho mo. Mayroon nga palang isang bagay. Noong nakaraang buwan, nalasing ako at marami akong bagay na hindi na maalala. Noong gabing iyon, hindi ba kita napahamak? Siya, wala na ba talaga siyang matandaan? Nitong mga nakaraang araw, sinasadya mo akong iwasan. Dahil ba noong gabing iyon, may nagawa ba ako sa'yo? Tungkol sa nangyari noong victory party, wala ka na bang naaalala kahit kaunti? Mukhang wala talaga siyang idea na ako ang kasama niya noong gabing iyon. Sa'yo ba ang isang ito? Hindi. Hindi sa akin yan. Hanggat hindi ako nagsasalita, magiging ligtas ang bata. Noong gabing iyon, ang taong nasa kwarto ko ay hindi ikaw.
Napakarami kong nainom noong gabing iyon, kaya nauna na akong umuwi. Ibig bang sabihin ay may iba pang pumasok sa kwarto mo? May nangyari bang masama? Yang hikaw, saan mo iyan nahanap? Wala lang iyon. Nakita ko lang sa tabi ng daan. May kailangan pa akong asikasuhin. Magkita na lang tayo sa bahay mamayang gabi. Talagang kulang na ng isa ang hikaw na ito. Gaya ng inaasahan, wala siyang matandaan kahit ano. Anak, poprotektahan ka ni Mama. Kapag natapos na ang divorce papers, isasama kita paalis. Tayong dalawa, mamumuhay tayo ng maayos. President Joe, hinahanap niyo po ako. Noong gabi ng victory party, may pumasok sa kwarto ko. Hanapin mo ang taong iyon para sa akin. Sino po? Alam niyo ba kung sino siya? Kung alam ko, bakit pa kita paghahanapin? Ang ibig niyo pong sabihin, may kasama kayong iba ng gabing iyon? Noon, lasing ako. Posibleng may nagbalak ng masama sa akin. 1 buwan na ang nakakalipas. Kapag nagkaroon ng bata ang taong iyon at biglang lumitaw, hindi ko papayagang mangyari ang ganoong bagay. Gagawin ko po ang lahat. Hahanapin ko siya at ayusin ang lahat. Teka muna. May isa pa. Ang tungkol dito, huwag mo munang ipapaalam kay Shen Mai. Hindi ito maitatago ng matagal. Malalaman din niya ito balang araw. Sa panahong iyon, baka mas makaapekto ito sa relasyon ninyo. Hanapin muna ang babaeng iyon, asikasuhin siya ng maayos, para tapos na ang problema. Opo, Pagkatapos, ako na mismo sa kanya ang sige po. magpapaliwanag ng malinaw. Sige na, lumakad ka na. Manager Shen? Alam mo ba kung sino ang pakakasalan ni President Joe? Hindi ko po sigurado. Pero base sa alam ko, ang babaeng madalas makita kasama ni President Joe ay walang iba, kundi kayo. Saka, nabanggit nyo na ang pangalan ng asawa nyo ay katulad ng pangalan ni President Joe? Pwede bang ibulong nyo sa akin? Pangako, hindi ko ipagsasabi sa iba. Sinabi ko lang iyon kung ano-ano. Gusto ko lang gawin ng maayos ang trabaho ko ngayon. Sige po, mauuna na po ako sa trabaho. May mga tao talagang may masamang ugali na hindi na mababago. Kunwari ay napakalinis, pero sa loob, isang araw lang na hindi mangakit ng may asawa, hindi na mapakali. Ako ba ang pinariringgan mo? Talagang tinatamaan ka naman pala. Bago ang lahat, mukhang ang sarili mong tunay na kulay ang unang mabubunyag. Chubay, makinig ka muna sa paliwanag ko, kasi si Shen Mai ay... Nananira ka ng kasamahan sa trabaho at nagpapakalat ng mga maling balita. Magsumite ka na ng resignation ngayon din. Chubay, Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Babalik na po ako sa trabaho. Pumunta ka sa opisina ko mamaya. Ibigay mo sa akin ang report para sa kwarto na ito. Sige po. Chubay, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Bitiwan mo ako. Sandali. Tumayo ka. Hanggang dito na muna sa ngayon, bumalik ka na muna sa trabaho mo. Chubay, alam ko namang mahalaga pa rin ako sa'yo. Ano sa tingin mo? Nakita mo ba ng malinaw? Opo, kitang-kita ko po. Ito ay parehong-pareho sa binigay niyo po sa akin. Agad niyo po imbestigahan ang Song Yuxuan. Masusunod po. Sigurado ka ba? Siya ba talaga ang babaeng nasa kwarto ko ng gabing iyon? Siya po. Tugma po ang hikaw. Siguradong siya na nga. Maliban sa taong mahal ko, wala nang ibang babae ang papayagan. Kung magdala ng anak ko. Sa ospital, naiayos na ba ang lahat? Nakaayos na po ang lahat. Kapag na lamang nagdadalang tao siya, agad nating aalisin ang bata. Sinong nandyan? President Joe.
Wala pong tao sa labas. Ito ang mga dokumento ni Shenmai. Narinig niya. President Joe, anong gagawin natin? Huwag kang magpanik. Gawin muna ang dapat gawin. Sa susunod na lang, maghahanap ako ng pagkakataong magpaliwanag sa kanya. Anong masamang gawain ang ginawa mo at parang tarantang-taranta ka? Hindi ako katulad mo na may dalawang mukha at nagagawa pang magmalaki. Ikaw, wala akong dapat na pakipag-usap sa taong katulad mo. Ang hikaw na iyan? Hindi mo pa ito nakita, di ba? Espesyal ang disenyo nito. Nag-iisa lang ito sa lungsod ng A. Ang mga hikaw ay bigay ni Lola at talagang galante siya sa akin. Kung ganoon, peke ang suot niya. Iniisip mo ba na ngayong naging manager ka na, hahalagahan ka na ni Shubay at pakiramdam mo ay biglang taas na ang antas mo? Hindi ba dapat ay nag-empake ka na? At mabilis na lumayas? Mukhang mabibigo ka yata. Hindi lang ako pinigilan ni Shubay na umalis, kundi nagpasugo pa siya para papuntahin ako sa opisina niya. Ipinatawag ka niya sa opisina? Sayang nga lang, dahil wala ka ng pakialam doon. Magkapares ang hikaw at sigurado akong siya na iyon. Kapag nalaman nating buntis siya, agad siyang parusahan. Hindi naman siguro iisipin ni Shubay na dahil lang kay Song Yukshuan na suot ang katulad kong hikaw, ay si Song Yukshuan na ang babae ng gabing iyon. Shubay, kailangan niyo po ba ako? Ang hikaw na ito ang naiwan mo sa akin. Nung gabing iyon sa loob ng isang buwan, ikaw ba ang pumasok sa kwarto ko? Dati-rati ay pinalalayas niya ako, pero biglang nagbago ang ugali niya at ang bait pa niya sa akin. Posible kayang dahil ito lahat sa hikaw? Pwede kang lumapit para mas makita mo ito. Mukhang wala talaga siyang malay. Kung sino ang babae noong gabing iyon. Dahil pareho ang hikaw ko, akalain niya tuloy na ako iyon. Ang hikaw na ito, sa akin nga iyan. Noong gabing iyon, sa loob ng kwarto mo, totoong ako iyon. Sigurado ka bang talagang ikaw iyon? Opo, siguradong siguro na ako iyon. Masyado kang matapang dahil nagawa mo pang magnakaw sa akin. Ibigay ang utos ko. Ibawal sa lahat ng industriya si Pamilya Song. Hindi. Hindi ako yun, Shubay. Ang taong kasama mo nung gabing iyon ay hindi ako. Sandali lang. Maniwala ka sa akin, totoong hindi ako yun, hindi sa akin ang hikaw na iyan. Mayroon akong isang pares. Tingnan mo. Puro ka kasinungalingan. Balak mo pa ba akong lokohin? Umalis ka na agad sa harap ko. Shubay, alam ko nang nagkamali ako. Hinding-hindi ko na po uulitin. Layas? Ngayon, nagawa na ang lahat ng investigasyon. Ang hikaw na ito ay naiwan mo sa akin. Ganun ba talaga ang nangyari? Sigurado akong ikaw ang kasama ko nung gabing iyon. Bakit hindi ka nagsasalita? Nung gabing iyon, masyado tayong maraming nainom. Kaya wala na akong gaanong matandaan. Pero nung panahong iyon, nang ilabas ko ito, para itanong sa iyo, bakit mo sinabing hindi ito sa iyo? Ang hikaw na bigay ni Lola ay hindi ko madalas isuot at nakikita ko rin sa kumpanya na may ibang nagsusuot ng katulad nito. Sa tingin mo ba ay dahil lang magkamukha sila? Nagsasabi ka ng totoo? Joe Shubay? Mag-asawa tayo sa ilalim ng batas? Kaya hindi ba dapat lang na natural lang na may mangyari sa atin? O baka naman, sanay ka na sa mga nangyayari gabi-gabi? Sa totoo lang, masaya ako na ikaw ang kasama ko nung gabing iyon. Oo, mag-asawa na tayo. Pero simula nung ikasal tayo, lagi mo na lang akong iniiwasan. Joe Shubay, kung sana lang hindi si Song Yukshuan ang laman ng puso mo at hindi mo binalak na alisin ang batang ito, sana naging mas maayos ang lahat. Maymay, Sige na, sige na. Oras na ng trabaho ngayon. Pag-usapan na lang natin ito pag-uwi mamayang gabi. sige, pangako yan ha. Hihintayin kita.
President Joe, nandito ako para ihatid ang mga dokumento kay Manager Shen. Narito po ako para palitan ng tubig. Ano ang narinig nyo? Kami po ay hindi masyadong... Ay, mali! Kakarating lang po namin. Wala kaming narinig kahit ano. May nagpalit na ng tubig, hindi na kailangang mag-abala pa. Manager Shen, mayroon po bang problema sa inyo ni President Joe? Nakita po namin kanina na si President Joe po ang nagdala sa inyo sa opisina. Kung mayroon po kaming maitutulong sa inyo, sabihin nyo lang po. Wala kaming problema. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Hindi na po, pangako. Nararamdaman ko na si President Zhao at ang ugnayan niya kay Manager Shen ay medyo kakaiba. Paano mo naman nasabi yan? Isipin mo, sabi nila ang mahalaga kay President Zhao ay si Song Yuxuan, pero nung narito si Song Yuxuan, ang pakikitungo ni President Zhao sa kanya ay hindi kasing maalaga nung kay Manager Shen, di ba? Sabihin mo nga, ang asawa ni President Zhao na hindi kailanman nagpakita, si Shen Mai kaya yon? Tama na. Masyado kang nag-iisip. Bumalik ka na doon. Si Shen Mai ba talaga ang babaeng pinakasalan ni Shubay? Kaya pala naging napakalupit ni Shubay sa akin. Kailangan kong gumawa ng paraan para tuluyan na siyang mawala sa kumpanya. Sa wakas, tapos na ang trabaho. Hoy babaeng mataba, ano ba talaga ang ugnayan niyo ni Shubay? E di sana tinanong mo mismo si Zhao Shubay. Tinitiyempuhan lang kita. Masyadong malalim ang nararamdaman namin ni Shubay para sa isa't isa at ayaw kong dahil lang sa isang tagalabas na gaya mo ay tiya'y masira ang relasyon namin. Talaga bang si Shubay ang nagsabi niyan sa'yo? Kailangan mo lang sagutin kung oo o hindi. Paano kung aminin ko na oo? Wala kang hiya. Song Yuxuan, huwag kang sumobra sa panlalait sa akin. Napakagaling mong magpanggap. Kahit alam na alam mong sa puso ni Shubay ay ako lang ang kaisa-isa, pilit ka pa rin paulit-ulit na lumalapit sa kanya. Ano ba ang kailangan mong mangyari para lang pumayag kang mawala sa tabi niya? Sa ngayon kami ay legal na mag-asawa. Kapag nakuha ko na ang papeles sa diborsyo, kusa akong magbibigay ng puwang para sa iyo. Maghintay? Baka naman gusto mong gamitin ang pagkakataong ito para paibigin sa iyo si Shubay, nang sa ganoon ay masigurado mo ang posisyon mo bilang si Mrs. Zhao. Shen Mai, napakalalim talaga ng mga balak mo. Isang lalaki lang iyan? Hindi mo kailangang umusta ng ganyan. Kung wala ka nang sasabihin, mas mabuting umalis ka na. Ang sakit ng braso ko. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko siya tinulak. Shubay, napakasakit talaga. Magtiis ka muna. Dadalhin na kita agad sa ospital. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Ang kamay ko. Hindi ko maigalaw ang kamay ko. Hindi kaya mawalan na ako ng silbi sa hinaharap? Kung mangyayari iyon, ano pa ang saysay ng mabuhay ako? Gagaling din iyan. Pagkatapos ng operasyon para maibalik ang buto, unti-unti rin itong babalik sa dati. Kahit maayos pa ang pagkakabit, hindi na ito magiging gaya ng dati. Aasikasuhin ko ito hanggang sa huli. Shubay, kasalanan niya ang lahat. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagtulak sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging ganito. Miss Song, hindi kita tinulak. Tungkol naman sa kung paano ka natumba? Alam mo ang katotohanan. Hindi mo ako tinulak? Ibig bang sabihin nito, sinadya ko talagang itulak ang sarili ko? Gagamitin ko ba ang sugat ko para pagbintangan ka? Hindi magagawa ni Shen Mai ang ganung bagay. Nakita mo ba mismo na siya ang nagtulak sa akin? Shubay, ganito na ang kalagayan ko. Kakampihan mo pa rin ba siya? Shen Mai, nasaktan siya. Humingi ka na lang ng paumanhin. Talagang hindi ko siya tinulak. Hindi ka ba naniniwala sa akin? May bali ang kamay niya. Ano naman ang kinalaman ko doon? Gawa-gawa niya lang ang lahat ng ito para... Shen Mai, bahala ka kung hindi ka maniniwala. Hindi ko siya tinulak. Hindi ako hihingi ng paumanhin. Shubay,
Huwag kang aalis. Huwag mo akong iwang mag-isa. Sobrang sakit ng kamay ko. Si Shen Mai ang mali sa sitwasyong ito at humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Kaya sana ay huwag mo nang itutuloy ang reklamo mo. Dahil sinabi mo na, yan, pakikinggan kita. Shen Mai, sa tingin mo ba ay mananalo ka sa akin? Alam ko naman na si Song Yuxuan ang talagang mahal niya. Pero bakit pa ba ako umaasa? Oo nga naman. Galing lang ako sa probinsya. Ang taba ko pa. Zhou Shubai ay siguradong si Song Yuxuan ang pipiliin. Para sa kapakanan ng bata, kailangan ko nang umalis dito. Saan ka pupunta? Aalis na ako dito. Galit ka pa rin ba dahil sa nangyari? Tungkol kay Song Yuxuan, naayos ko na ang lahat doon. Zhou Shubai, maghiwalay na tayo. Bakit mo biglang nasabi yan? Sa tingin mo ba may dahilan pa? Para ipagpatuloy ang kasal na ito? Shen Mai, huwag kang magmatigas. Zhou Shubai, mabuting tao ka. Pero ang kasal na walang tiwala ay parang isang tinik. Hindi ko na talaga kaya. Gusto ko munang mapag-isa. Kaya aalis muna ako. Manager Shen. President Zhao, anong nangyayari? Naalala ko, noong baguhan pa si Shen Mai sa kumpanya, nag-aalala ako sa kanya. Kaya pinagawa ko sa iyong magkabit ng mga tago na kamera, hindi ba? Opo sir, may mga record ng CCTV araw-araw. Mabuti. Ilabas mo ang video footage. Sa oras na mangyari ang aksidente, para makita kung paano ba talaga nangyari ang pagkahulog. Masusunod po. President Zhao, nakuha ko na po ang kuha ng CCTV noon. Base sa CCTV, nang pumasok po kayo, wala pong ginawang marahas na pagtulak ang madam. Sadyang ginawa ni Song Yuxuan na itumba ang kanyang sarili. Maling-mali ang bintang ko kay Shen Mai. President Zhao, hindi sa nakikialam ako, pero halatang si Song Yuxuan mismo ang nagplano nito. Para makuha ang simpatya niyo, hindi niya akalaing mababalian siya ng braso. At ginamit niya ang pinsalang ito para paalisin ang madam. Isang galaw lang ay dalawang layunin ang nakuha niya. Bakit niyo po pinaniniwalaan yon? Saan po kayo pupunta? Pupunta ako kay Shen Mai para humingi ng tawad. Kakaalam ko lang po, napaalis na siya ng kumpanya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Pinagalitan niyo kasi siya kaya siya aalis. Ngayon, nagmamadali po kayo. Shen Mai, Zhou Shubai, anong gagawin mo? saan ka pupunta? Uuwi na ako sa probinsya. Nagpasa na ako ng resignation. Hindi ko inaprubahan ang resignation mo. Sa ngayon, nananatili ka pa ring empleyado ng kumpanya. Kapag lumabag ka sa kontrata at umalis ng walang paalam, kailangan mong magbayad ng 20 milyong dolyar bilang multa. 20 milyong dolyar? Nung pinirmahan mo ang kontrata, malinaw na nakasulat ang lahat doon. Sa sitwasyon mo ngayon, sa tingin mo ba ay kaya mong magbayad? Ikaw, Kaya sumama ka na sa akin at umuwi na tayo. ikaw talaga. Hindi ko akalaing si Zhou Shubai ay ganito kabata walang hiya. Pero, hindi ba dapat ay gusto niyang makipaghiwalay sa akin? Para mapakasalan ng mahal niya? Ang data na ito, kailangang i-double check nating muli. Sino ba ang taong ito? Paano siya nakapasok dito? Hinahanap mo ako? Sa pagkakaalam ko, wala ka nang natitirang anuman ngayon. Tama? Basta't tulungan mo ako. Naparusahan si Shen Mai. Ang lahat ng pera sa card na ito ay magiging sa iyo na lahat. Huwag kang mag-alala kung magkaproblema. Sisiguraduhin kong magiging ligtas ka. Paano ka nakalusot dito? Hindi ito ang lugar na dapat mong kalagyan. Wala na akong mapupuntahan pa. Kasalanan mo ang lahat. Nawala sa akin ang lahat. Nasira ang pamilya ko dahil sa iyo. Ngayon, kahit na lugar para matuluyan ay wala ako. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Maimay, mag-ingat ka. Huminto ka riyan. Subukan mong lumapit at matatapos ka sa akin. Tito, ibaon mo ang kutsilyong iyan. Maari nating pag-usapan ng lahat. Anong usap-usapan? Ngayon ay pagbabayarin kita. Kapag wala ka na, tsaka ko lang makukuha ang pera ni Song Yuxuan
At makakaalis na ako ng malayo. Shenmai, mag-ingat ka. Maymay, hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito ay si Song Yuxuan na naman ang may gawa. Ngayon ba ay hindi mo na ako pagbibintangan? Nasaktan ng taong pinakamahalaga sa iyo? Kailan pa naging pinakamahalaga sa akin si Song Yuxuan? Hindi ba't siya ang taong pinakaingatan mo sa puso mo? Ang taong nasa puso ni President Zhao ay kayo lang po sa simula pa lang. Ako talaga? Maymay, ikaw lang ang tanging laman ng puso ko. 3 taon na ang nakararaan. Nailigtas niyo si President Zhao sa aksidente, kaya hindi kayo mawala sa isip ni President Zhao. Sa loob ng maraming taon, ang tinutukoy niya sa ibang tao ay kayo lang po talaga. Nagkaroon ng pala tayo ng maling pagkakaintindihan. Pagkatapos nating magpakasal, naging napakalamig ng trato mo sa akin. Dahil ba inakala mo na gusto ko si Song Yuxuan? Sino ba namang hindi mag-iisip niyon? Eh, ang lapit niyo kay Song Yuxuan. Sa tuwing lumalapit siya sa akin, ay agad akong lumalayo. Sige na nga. Nagkamali ako ng hinala sa iyo. Ano po? Dahil malinaw na ang lahat, para maiwasan ang ganitong mga gulo sa hinaharap, tingin ko po ay dapat nyo nang ihayag ang inyong relasyon. Sa party ng kumpanya 2 araw mula ngayon, ipapaalam ko sa lahat ang katotohanan. Sige. Huwag kang mag-alala, kung susubukan ni Song Yuxuan na hadlangan ka, hindi ko siya patatawarin. Pagdating ng oras, iimbitahan ko rin siya na pumunta sa party nyo. Pero kailangan mong makipagtulungan sa akin. Sige po. Shubay, nandito ka ba para sadyang hanapin ako? Kumusta na ang kamay mo? Maayos na ba ang sugat mo? Halos magaling na po, kaya nagmadali akong pumasok ulit sa trabaho. Ayaw ko kasing maging abala sa kumpanya. Dahil sa akin, ay nahirapan ka ng husto, kasalanan ko ang lahat. Sabi mo ay mananagot ka. Anong balak mong gawin? Pumunta ako rito, para sadyang gawin iyon. Sa party ng kumpanya sa Makalawa, kailangan mong pumunta doon dahil naghanda ako ng isang malaking regalo para sa iyo. Anong malaking regalo iyon? Ang nararamdaman mo para sa akin sa lahat ng taon na ito ay hindi naman lingid sa kaalaman ko. Matapos ang napakaraming bagay, napagtanto kong napakahalaga mo sa akin. Totoo ba ang sinasabi mo? Kaya naman, balak kong mag-propose sa iyo sa gaganaping party sa Makalawa. Shubay, talaga bang totoo ang sinasabi mo? Kailan ba kita niloko? Magpahinga ka ng mabuti. Makita tayo bukas. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong nandoon ako. Ang pagkakasugat na ito, napakalaki talaga ng naitulong nito. Totoo ba ang sinasabi nyo? Magpo-propose pa talaga si President Zhao sa harap ng maraming tao ngayong araw? Siyempre naman, iyan ay mismo mula sa bibig ni Shubay. Nagtago si President Zhao ng napakaraming taon at sa wakas ay isa sa publiko na rin ang katayuan mo bilang asawa niya. Congratulations po! Shubay, Ang sorpresa na inihanda ko para sa iyo ay magsisimula na. magpo-propose na ba siya sa akin? Hindi ko akalaing si Shenmai na hindi pala ayos sa sarili, kapag nag-ayos lang ng kaunti, ay magiging ganito kaganda. Sa inyong lahat, sa masayang okasyong ito, mayroon akong isang personal na anunsyo. Hindi ko alam kung paano ka na naman sumulpot dito. Pero kahit anong gulo pa ang gawin mo, walang mangyayari. Mamaya, ang taong magiging bida sa lahat ay ako lang. Sa inyong lahat, ang babaeng ito ang asawa ko, si Shenmai. Magandang araw po sa inyong lahat. Manager Shen, ikaw pala ang asawa ni President Joe. Noon na hindi ko pa gustong isapubliko ito, kaya pinili ko muna na maging pribado. Shubay, hindi ba't sinabi mong magpo-propose ka sa akin? Kayo ni Shenmai, hindi ba't naghiwalay na kayo? Bakit naman kami maghihiwalay? Dahil ba ilang beses mo siyang ipinahamak gamit ang ibang tao? Para lang iwanan ko siya? Hindi totoo iyan. Shubay, noong kahapon ay sinabi mo na magpo-propose ka sa akin. Posible bang sinadya mo lang akong lokohin para pumunta rito? Kung hindi ko sinabi iyon, pupunta ka ba? Pinapunta kita rito ngayon para ilantad sa harap ng lahat ang masama mong pagkatao. Maniwala ka sa akin, hindi ako ang gumawa niyan. Siya ang nagplano ng lahat ng ito. Tama na. Ang tito ni Shenmai ay nasa presinto na ngayon. May sapat na ebidensya ng ugnayan ninyong dalawa. Kailangan ko pa ba siyang papuntahin dito? Para kumprontahin ka? Kaya pala wala akong mabalitaan. Mula sa tito ni Shenmai. Oh,
Sa wakas ay inamin mo na rin ang mga kasalanang ginawa mo. Song, Yuxuan, ganito ka palang klasing tao. Hindi mo talaga kilala ang tunay na kulay ng isang tao? Ang sama mo naman. Inaamin kong naguluhan lang ako. Pero Shubay, ang nararamdaman ko para sa iyo ay talagang totoo. Matagal ko nang sinabi sa iyo. Tinuturing lang kita bilang isang kapatid. Ang tanging minamahal ko ay si Shen Mai lang at hindi ikaw. Napakarami ko nang ginawa para sa iyo. Pero si Shen Mai ay isa lamang matabang babae mula sa probinsya. Anong laban niya sa akin? Paano siya naging karapat-dapat sa pagmamahal mo? Wala akong pakialam sa hitsura niya. Maging ang katayuan niya o anyo. Hindi ko tinitingnan iyon. Ang mahal ko sa kanya ay ang kanyang pagkatao. Sa aking mga mata, ang bawat kahinaan at maliit na pagkakamali niya ay nagsisilbing katangian niya. Shen Mai, bakit napakaswerte mo? Dahil sa iyo ang lahat. Inagaw mo sa akin ang pinakamahalagang bagay para sa akin. Song Yuxuan, napakasutin mo talaga. Dahil sa pinagsamahan natin ng maraming taon, nais ko sanang bigyan ka ng kaunting respeto, pero dahil wala kang pagsisisi, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Anong gagawin mo? Iparating ang utos ko. Mula sa araw na ito, putulin ang lahat ng negosyo sa pagitan ng Zhao Group at ng Song Group. Hindi. Shubay, alam ko na ang pagkakamali ko. Huwag mo itong gawin sa akin. Ilayo siya rito. Wag! Shubay, alam ko na ang pagkakamali ko. Hihingi ako ng tawad kay Shen Mai. Huwag kang ganyan sa akin. Paumanhin po sa nangyaring gulo. Pagkatapos ng party natin ngayong araw, magkakaroon ng lahat ng 2 araw na bakasyon. Mayroon akong isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Ako ay nagdadalang tao sa anak natin. Ako, magiging tatay na ako. Opo,